Ngayong ikatlong araw ng Enero taong 2025, nakamamatay ng mga disgrasya sa kalsada. Una, batang lalaking nabasag ang bungo nang mabundol ng motor sa Cebu. Pangalawa, bigla ang pagbangga ng SUV sa dalawang babae sa Cavite. At pangatlo, truck na dumausdos sa bangin. Dalawa ang patay. Ligaw na bala bumaon sa ulo ng isang lalaki sa Davao del Norte, patay. Saan kaya galing ang balang tumama? Sa pulsa CCTV, ang mga salaring biglang sumalisi sa isang bahay sa kanang hold up, aabot sa 3 milyong pisong cash at alahas ang tinangay. Mga deboto ng Jesus Nazareno dumagsa na sa Quiapo Church bago ang traslasyon. Kumalat pa ang balitang nagka-stampede pa raw. Sangkaterbang basurang nangangamoy na dahil naipon mula pa nung Pasko, delikado na sa kalusugan, nagdudulot pa ng traffic sa Maynila. Bali-balitang may panibagong outbreak umanong kumakalat sa China at punuan na raw mga ospital, nilinaw ng Department of Health. Isa na namang eroplano bumagsak at sumabog sa California sa Amerika. 2 ang patay. Habang sa Thailand, humaharurot na tourist bus sumalpok sa toll gate. At sa Frontline Showbiz, Rufa May Quinto at mister niyang si Trevor Magallanes, imposible na raw magkabalikan. Sa pulsa video, ang nagliyab na 2 taong gulang na batang babae sa Davao de Oro. Matinding lapnos sa mukha at katawan ang tinamo ng kaawa-awang bata na tila naliligo pa sa gasolina. Galing ang apoy at kemikal sa nagkaaberyang motorsiklo na sinakyan ng 5 katao. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Ala! Tubig ka, Bril! Tubig ka! Jesus Lord! Jesus Lord! Nataranta ang mga residente sa barangay Kamanlangan sa New Bataan, Davao de Oro matapos mabalot ng apoy ang 2 taong gulang na si Shania Faith Paraiso. Agad nilang binuhusan ng tubig ang bata na nakahandusay na sa lupa habang umiiyak. Sa likuran, kita ring nagliliyab ang isang motorsiklong sinakyan ng bata. Agad naman binigyan ng paunang lunas ang batang biktima na nagtamo ng 2nd-degree burn sa katawan. Base sa investigasyon, 5 ang sakay ng motorsiklo. Minamaneho ito ng padre de pamilyang si Brian at backride niya ang kanyang misis at kanilang 3 minor de edad na anak. Galing silang family reunion sa Mati City, Davao Oriental at pawi na sana sa Mungkayo, Davao de Oro nang biglang magliyab ang sinasakyan nilang motorsiklo. Nalapnos ang magkabilang kamay ni Brian nang sagipin niya ang nasusunog na anak. Tumigas umano ang manibela ng motor kaya nawala ng kontrol ang driver at natumba sila. Bigla namang tumagas ang gasolina mula sa tangke ng motorsiklo at doon na sumiklab ang apoy. Agad dumating ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa ospital ang bata. Awake naman po siya and responsive. Kaso ang katawan ng bata is nalapnos talaga siya dahil sa sunog. Sa initial assessment po namin, ma'am, is 2nd degree. Hinubaran namin yung bata kasi ang damit ng bata is amoy gasolina pa rin. Nasa burn unit na ng Southern Philippines Medical Center sa Davao City ang biktima. Nakatakda siyang sumailalim sa operasyon dahil sa matinding pagkasunog sa kanyang katawan. Nagpapagaling na rin sa ospital ang ama ng bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa Cebu naman, patay ang 8 taong gulang na lalaki nang makaladkad ng humaharurot na motorsiklo. Ang rider nakainom daw at nagawa pang tumawa matapos makabundol. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sa pulsa kuha ng CCTV ang masaya sanang pagsalubong sa bagong taon na magkakapitbahay na ito sa Barangay Kalahuan sa Minglanilla, Cebu nitong Miyerkules. Maya-maya makita ang 8 taong gulang na si Gino na tumawid sa kalsada. Ilang segundo lang ang lumipas nang tumawid ulit pabalik ang bata. Pero maya-maya
Bigla siyang nasapol ng humaharurot na motor. Sa tuli ng takbo, tumilapon at nakaladkad ng ilang metro ang biktima at rider ng motor. Naisugod pa sa ospital ang bata pero namatay rin kalaunan dahil sa tinamong fracture sa bungo at mga sugat sa katawan at muka. Unfortunately, yung suspect natin was driving under intoxication. So, kaya mabilis din yung patakbo niya ng motor. Labis naman ang hinagpis ng mga magulang ng biktima. Ang kanyang ama, binati pa raw ng anak ng Happy New Year ilang minuto bago nangyari ang aksidente. Ako sa trabaho sa layo, anong time man, istorya lang siya ko ni Happy New Year. Dampag pila ka minuto, chat ako maguwang ang isgrasya, di ko katoo. Pagka pong kulawa siya saon. Sakit gapon. Sugat yun. Agad namang naaresto ang rider na si alias Ryan, 24 anyos. Sinubukan pa raw makipag-areglo ng suspect sa mga magulang ng biktima, pero desidido silang ituloy ang kaso. Pursigidong magsampa ng reklamo ang pamilya ng biktima kahit nakikipag-areglo ang kampo ng suspect. Kaya nang kuhan ba, yung kulong na niya, ni katawan ng kulong ang kabangga niya. Sabog pa kayo ba? May po sa mga nada sa mga tao, action ako doon siya sibat, gigunitan nila. Sinubukan ng News 5 na kunan ng panig ang suspect pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Nakakulong na siya ngayon sa Minglanilla Police Station at maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Isa pang nakamamatay na aksidente na sagasaan ng humaharurot na SUV ang dalawang babaeng tumatawid sa General Trias, Cavite. Ang mga biktima tumilapon ng ilang metro. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Umuulan nung gabi ng December 29, makikitang tumatawid sa kalsada ang dalawang babaeng yan sa General Trias, Cavite. Maya-maya, isang humaharurot na SUV ang sumagasa sa kanila. Sa lakas ng impact, tumilapon ng ilang metro ang dalawang biktima. Dead on the spot ang isa sa kanila na si Jen Belmonte. Habang naisugod pa sa ospital ang katrabaho niyang si Marjorie Cantillon at ngayon nagpapagaling. Kusang sumuko ang driver ng SUV at nangakong sasagutin ang pagpapaospital at pagpapalibing sa mga biktima. Ang aksidenteng yan, isa lang sa higit 6 na raang disgrasya sa kalsada na naitala ng Department of Health simula noong December 22. 31% itong mas mataas kumpara noong 2023. 7 ang namatay. 4 sa kanila ay nakamotorsiklo. Higit 100 ang nakainom ng alak. Pinakamarami ang hindi gumagamit ng safety accessories habang ang iba ay dahil sa motorcycle accidents. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tapos na ang long holiday at balik probinsya ng ilan nating kapatid. May mga bumiyahe na ngayon para umiwas sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa weekend. Live mula sa PTEX, nasa Frontline balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, gano'n na karami ang mga biyahero dyan? Jiggy, as of 6 p.m. ay umabot na nga sa higit 137,000 yung foot traffic dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Karamihan sa kanila, mga estudyante na hahabol sa pasukan sa Lunes. Bitbit ang banig at ilang bagaheng puno ng damit mula Cavite, pauwi na ng Zambales ang mga estudyanteng sina Robert at Rilin. Tapos na kasi ang kanilang holiday break kasama ang kani-kanilang kaanak. Babiyahe dapat sila kahapon pero fully booked na ang mga bus. Kasi po yung kapatid ko pumuwi kahapon. And then sabi niya, ang dami daw mga pasahero. Ganun. Mas okay po kasi yung hindi na po rush hour tsaka hindi na po nakikisiksikan. Akay-akay naman ni Liza ang 3 anak pa Mindoro. Dahil sanay na raw sila sa dami ng mga biyahero tuwing Pasko at Bagong Taon, bumili raw siya ng tiket 2 araw matapos ang New Year. Nadala na rin kasi siya sa walang humpay na iyak ng mga anak ng minsang maipit sa siksikan. Ako, napakahirap po. Gawa ng hindi kami sobrang siksik kapag pauwi ho kami ng Mindoro. Sobrang siksik. Kaya ngayon kami umuwi kasi maluwag-luwag na. Ayon sa pamunuan ng PITX, sapat ang bilang ng mga bus. Wala ring naitalang delay sa mga biyahe. I-expect natin by this weekend until Monday, mayroon pa rin tayong ma-experience na surge ng mga passengers dahil yung iba, nag-leave yan, tinuloy-tuloy nila until Friday. So baka this weekend pa lang sila babalik coming from their provinces. Para sa seguridad ng mga pasahero, may mga nakakalat na pulis at security personnel sa buong terminal. Nag-iikot din ang ilang K9 sa entry at exit points ng PITX.
Jiggy, hanggang mamayang 12 midnight ay inaasahan na papalo nga sa 170,000 yung mga pasahero dito sa PITX. At bukas hanggang sa Lunes ay lolobo pa yan hanggang 200,000. Jiggy. Maraming salamat, Reynel Pawid. Traslasyon na sa susunod na linggo. Kaya naman, ngayong first Friday ng taon, dumagsana sa Quiapo Church ang mga deboto. Live mula sa Quiapo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta ang paghahanda riyan para sa nalalapit na traslasyon? Cheryl, puspuso na nga yung paghahanda ng pamunuan ng simbahan para sa mismong pista sa January 9. Pero bago yan ay dumagsa nga yung mga tao rito para sa unang Friday Mass ng taon. Napuno ng mga deboto ang paligid ng Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno sa Maynila ngayong una Biyernes ng taong 2025. Ang mga Hijos del Nazareno, panay ang paalala dahil nagsasalubong na ang mga tao sa Hidalgo Street at sa Villalobos Street. Pumila po tayo doon dahil mabilis po ang pila. Tignan niyo po. Baka po matukutan pa kayo dyan. Paalala lang ha. Ang iba, may bit-bit pang maliliit na replika ng poon. Pero dahil puno na sa loob ng simbahan, marami ang dito na lang sa Plaza Miranda dumalo ng misa. Gaya na lang ng 55 anyos na stroke patient na si Avelina Chavez. Naka-wheelchair man dahil hirap makalakad, pinilit pa rin niyang makapagsimba sa Quiapo. Nakatayo po ako dahil ang sabi po sa akin ng ospital, wala na po akong pag-asa dahil naputol po yung gut sa ulo ko, nakatayo pa rin po ako. Yun ang promise ko na kapag ako nakatayo, una kitang pupuntahan. Pinabulaanan naman ng Quiapo Church ang nangyari umanong stampede kaninang umaga. Sadyang nagkasiksikan lang daw dahil sa sobrang dami ng tao at umulan pa. Pero kung marami ng tao kanina, inaasahang mas darami pa yan habang papalapit ang pista sa January 9. Ito rin kasi ang unang taon na ginawa itong pambansang kapistahan o National Feast mula nang maging National Shrine ang Quiapo Church. Ipagdiriwang ang piyesta ng Pong Jesus Nazareno. At bagamat ito'y sa laganap, iba pa rin para sa mga deboto ang magpunta sa Quiapo. Isa sa highlight ng pista ang taunang traslasyon ng Jesus Nazareno. Walang binago sa ruta. Pero mas inayos ang disenyo ng andas na may glass enclosure kung saan nakalagay ang poon. Dinagdagan din ng exhaust fan at ventilation ang andas para may labasan ng init at hindi mag-moist ang salamin gaya ng nangyari noong isang taon na halos hindi na makita ang poon. Nilagyan din ho natin ang mga proteksyon, ang mga gulong para ho sa mga posibleng may madaanan ito na magkokos para magkaroon ng aberya. Inaabangan na rin ang tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand na magsisimula na sa Lunes, January 6 hanggang sa January 9. Dahil sa milyon-milyong deboto na inaasahang dadagsa sa Maynila, mas hinigpitan na ang seguridad. Libo-libong uniformed personnel ang ipapakalat sa paligid ng Quiapo Church at Quirino Grandstand. Walang namomonitor na anumang banta ang kapulisan. Magpapatupad din ng gun ban sa Maynila simula January 8 hanggang 11 dahil sa pista at liquor ban sa paligid ng Quiapo Church mula January 8 hanggang 10. May mga kalsada na rin na isasara simula alas 9 ng gabi ng January 8. Nanawagan naman ng Commission on Elections at pamunuan ng Quiapo Church sa mga politiko na huwag samantalahin ang kapistahan ng poon para mangampanya dahil may tamang panahon naman daw para rito. Cheryl, to be clear, January 7 yung start na pahalik sa Quirino Grandstand. Sa ngayon nga ay ongoing itong 6 p.m. Mass dito nga sa Quiapo Church at ito nga punong-puno po ng mga deboto itong Plaza Miranda. Doon po sa mga hahabol ay 8 p.m. yung huling misa rito ngayong araw. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Samantala, kapapasok lamang pong balita, idiniklara ng special non-working day ang araw ng traslasyon sa Maynila sa January 9. Pinaghatak na ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa mga kalsadang daraanan ng andas ng Pong Jesus Nazareno. Pati tindang lumalagpas sa bangketa, tinibag. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. 6 na araw bago ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, nag-ikot-ikot ng Special Operations Group ng MMDA sa mga kaling daraanan ng andas. Isa riyan ang Carlos Palanca Street. Ang bumungad sa kanila ang hindi bababa sa 20 tuktok na iligal na nakaparada sa sidewalk. Ang ending, umulan ng violation ticket. Palusot naman ang isa sa mga natiketan, nagsimba lang sila. Kaya
nandito na yan dahil araw ng Friday namin ngayon. Simba namin, mga alaw na pa po bago matapos. Oh, kaya wala pong katao-tao eh. Pinagbigyan naman ang mga sasakyang nakapark na may driver. Pero ang walang bantay, pinahatak ng tow truck. Itong Carlos Palanca Street ang isa sa mga daraanan ng traslasyon. Kung ngayon daw gagawin ang traslasyon ay siguradong disaster ang mangyayari dahil sa daming nakahambalang na sasakyan at mga basura. Ganyan din ang sitwasyon sa Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, kung saan mismong barangay na ang nagreklamo sa dami ng iligal na nakaparada sa kalsada na nagiging sanhi ng traffic. Kaya ang isang malaking trailer truck na yan, hindi rin nakaligtas ng ito. Iligal ding nagpark ang isang kotse ng TNVS driver, kaya hinatak din ng MMDA. Ano magagawa ko? Hinihila nila eh. E babayaran ba nila yung araw ko? Yung kita ko? Hindi, di ba? Hindi naman nila babayaran kita ko. Sila kumita sila. Wala ring takas ang bubong ng tindahan nang baklasin ito dahil sinakop na rin ng bangketa. Babala ng MMDA, kukumpiskahin nila ang lahat ng mga panindang nakahambalang sa kalsada. Nakasanayan eh. So it's been there for how many years? Yung iba nga dyan, baka decades na eh. So what we're trying to change here is yung nakasanayan. Git ng MMDA, isa kasi ito sa alternatibong daanan sa araw ng traslasyon. Mahigit 100 na natiketan, habang 18 sasakyan naman ang nahatak. Sa ngayon kasi, balak pabilisin ang prosesyon ng andas matapos ang halos 15 oras na traslasyon noong nakaraang taon. At kung talagang susunod po sila sa mga inilatag natin na mga alituntunin, definitely po mas bibilis po yung ating prosesyon na magaganap. Sa inilabas na announcement ng Quiapo Church, kasado na ulit ang daraanan ng traslasyon, nakapareho sa ruta noong 2020. Mula sa Quirino Grandstand, babagtasin ng andas ang Katigbak Drive, Padre Burgos Street, Palanca, Quezon Boulevard, Arlegui, Fraternal, Vergara, Duque de Alba, Castillejos, Farnesio, babalik sa Arlegui, Nepomuceno, Concepcion Aguila, Carcer, Hidalgo, Bilibid Viejo, JP de Guzman, daraan ulit sa Hidalgo, Quezon Boulevard, Palanca Street, Villalobos sa Plaza Miranda, pabalik sa Quiapo Church. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 5 patay sa matinding baha sa iba't ibang bahagi ng bansa, bunsod ng ilang araw na pagulan. Nasira rin yan ang mga kalsada at maraming bahay. Nasa Frontline balitang yan si Bril Montalvo. Grabe mga karustik, ang nangyari sa Kalima. Hindi ito nangyayari. Noon pa man, tingnan nyo. Ang tubig, palagay ko ilog ito. Parang ilog ang nangyari sa kalsada ng Barangay Kalima, Pola Oriental, Mindoro. Lumalakas pa mga karustik, lumalakas pa. Nangyari ito kaninang madaling araw. Rumaragasa ang tubig dahil sa walang tigil na ulan. Lubog ang maraming kalsada dahil sumabay pa ang high tide sa lugar. Ngayong hapon, humupa na raw ang baha. Nagsimula na maglimas ang mga residente. Nagkasira-sira naman ang bahay sa Barangay Pag-asa, Alabel, Sarangani. Natanggal ang bubong at puro putik ang loob ng bahay. Tinangay din ng flash flood ang ilang maliliit na bahay sa Malita, Davao Occidental. Shear line o salubungan ng malamig at mainit na hangin at intertropical convergence zone ang nakakaapekto sa malaking parte ng bansa. Ayon sa Office of Civil Defense, 5 na ang patay sa sama ng panahon. Lahat sila nalunod. 2 naman ang sugatan. Dapat magbabaliwala yung shear line kung sa kaibanan. Yung typhoons, yung mga bagyo, may malakas na hangin. Ito wala, kaya lang bumababad naman yung ulan. Almost with the same volume, mabagal pa nga. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos ang Vice-Presidente at mga dating Pangulo bilang miyembro ng National Security Council. Alinsunod dito sa pinirmahang executive order ni PBBM para sa reorganization ng NSC. Ibig sabihin, hindi na parte ng panel ng NSC sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa palasyo, hindi naman daw naaangkop ang responsibilidad ng NSC sa bise. Layon daw nitong panatilihing resilient national security institution ang NSC at para masigurong poprotektahan ng mga miyembro nito ang seguridad at soberanya ng bansa. The people of the Kingdom of Kalayaan have spoken. At lahat sila 2 thumbs up sa second best picture ng 50th Metro Manila Film Festival na The Kingdom. Ito ang kanilang reviews.
It's very out of the box. Bagong-bago yung storya. From start to end, I was entertained. For me, na-educate yung tao. A story about politics could be entertaining naman, no? Tama na yung tapang niya na pinakita dito. Siguradong hindi kayo magsisisi na papanoorin nyo to kasi a refreshing movie for the Filipino scene. Last weekend na to watch The Kingdom, kaya nood na mga kapatid. At sa mga kapatid naman natin abroad, abangan din ang screening ng The Kingdom very soon. Eto pa, fiancé na may heart icon is giving netizens real kilig and engaged vibes. Dahil yan sa isang post ni Marco Gallio na ang pinatutungkulan ay ang lumuhod ka sa lupa star na si Heaven Peralejo. Pinost yan ni Marco while on a holiday break outside Pinas. Siyempre, hindi nakaligtas sa mata ng netizens ang caller ID ni Marco para kay Heaven. Ang Marvin naman, tuloy ang kaswitan hanggang sa comment section. Duda tuloy ng ilang netizen, engaged na ang dalawa. Wala pang confirmation nor denial mula sa Marvin kaugnay nito. Susunod, truck bumulusok sa bangin sa Tuba Benguet. 2 sa 3 sakay, patay. Kabundok na basura mula pa nung Pasko, problema na sa kalusugan, nagdulot pa ng traffic sa Maynila. At mister ni Rufa May Quinto, nakipagsagutan online sabay giit na wala ng second chance sa kanila ng aktres. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nahulog sa bangin ang truck na may 3 sakay sa Cannon Road sa Tuba Benguet. 2 sa kanila patay. Nasa Frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kasagsagan ng maulang umaga kanina, isang trahedya ang naganap sa kahabaan ng Camp 5, Cannon Road sa Tuba Benguet. Isang truck ang bumulusok sa bangin. Sakay ng truck ang 3 lalaki. Yung isa inaanod na, yung isa naipit. Sinubukan namin i-revive talaga. Sobrang lalim, ang hirap babain. Yung isa nasa tubig. Bakas pa sa kalsada ang iniwang skid mark ng truck bago ito mahulog. Base sa inisyal na investigasyon, maaaring nawala ng kontrol ang truck dahil sa pababang daan. Naitakbo pa sa ospital ang 3 biktima, pero dead on arrival ang 2. Under monitoring naman ang isang nakaligtas. Ito ang unang aksidente sa Cannon Road sa pagpasok ng 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pasatagi po sa mga kumakain, gabundok na sobrang bahong basura ang perwisyo sa mga residente sa Maynila. Delikado na nga yan sa kalusugan, nakakaapekto pa sa negosyo at nagdudulot ng traffic. Nasa Frontline balitang yan si Dave Abuel. Gabundok na tambak ng basurang hindi nakolekta ang pumerwiso sa mga residente ng Maynila kaninang umaga. Ayon sa mga residenteng nakausap ng News 5, nagsimula ng maipon ng basura bago pa pumasok ang bagong taon. Sa kahabaan nga ng Pedro Hills sa Santa Ana, Maynila, bawat kanto may tambak ng basura. Si Mang Rene, 2 araw nang hindi makapaglatag ng panindang ulam. Nasa tapat kasi mismo nila ang mga basura. Nangangamoy. Sino man makakain pag mabaho po, di ba? Perwiso rin ang dulot ng basura sa maliit na kapehan ng tanod na si Angelina Felipe. Talo na raw kasi ng masangsang na amoy ng basura ang mabangong aroma ng kape. Kaya sabi niya sa mga residente, huwag na muna magtapon kasi hindi nga kinukuha ng truck ng basura. Ganyan din ang di kaaya-ayang tanawin sa Sampaloc, Maynila. Pinag-iisipan na tuloy ni Ronel Reyes kung ipapasyal pa ba sa labas ang kanyang 1 taong gulang na anak. Alam mo naman mga bata, mahina pa mga immune yan eh. Sa Tondo, sinakop na ng mga basura ang isang lane ng kalsada. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko roon kanina. Kamot ulo na lang tuloy ang tricycle driver na si Joel Sahod. Hiling niya sa mga kolektor ng basura, mabilisan pagkuha ng basura po sir, para hindi naman makabala sa traffic. Sa isang pamilyan sa San Andres Bukid, sako-sakong basura ng buko na ipinangsalad nitong holidays ang naghihintay rin na makuha ng truck ng basura. Dito sa Onyx Street, sa mismong kalsada na itinambak ng mga residente ang kanilang mga basura. Ang tanong nila ngayon, kailan kaya ito mahahakot?
Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, dumami ang basura nang tila nagpabaya ang dating kolektor ng basura na natapos na ang kontrata nitong December 31. Iniwan umano nito ang basura ng nagdaang Pasko at Bagong Taon. Ito po ay sinalo na nung panibago nating service provider, including those na lahat ng nakolekta ng January 1. Naging 4 times the regular collection natin. Puspusan na raw ang pagkolekta ngayon ng 71 truck mula sa 2 bagong service provider para mayalis na ang lahat ng mga basura. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng dating kolektor ng basura sa Maynila pero hindi muna sila nagpa-unlock ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. May mga napuputukan pa rin kahit tapos na ang bagong taon. Ang ilan sa kanila, binabaliwala ang sugat hanggang sa lumala. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nung una, tila paltos lang ang inabot ng 10 taong gulang na lalaking tinamaan ng 5-star na paputok noon pang December 28. Kaya nilagyan lang daw ng toothpaste ang sugat at hindi na siya dinala sa ospital. Pero kahapon, ganito na ang itsura ng sugat ng bata, namamaga at puro nana na, kaya dinala na siya sa East Avenue Medical Center. May isa pang batang lalaking tinamaan naman ng kwiti sa mata habang nanonood ng mga nagpapaputok noong January 1. Pero kahapon lang din siya dinala sa East Avenue Medical Center. Nagbabala ang mga doktor sa mga biktima ng paputok na hindi agad dinadala sa ospital. Delikado raw ito lalo't madumi ang paputok at posibleng ma-infect ang sugat. Ang advice namin is once mahugasan yung sugat, dalhin agad nila sa hospital para ma-assess ng mga doktor yung sugat at mabigyan, malinis ng tama, tapos mabigyan ng tamang gamot para dun sa sugat. Mula noong December 21 hanggang ngayong araw, nasa 35 na ang kaso ng mga natamaan ng paputok na dinala sa East Avenue Medical Center. Mas mataas na yan ang 11 kaso kumpara nung nakaraang taon ng parehong panahon. Bukod sa mga tinamaan ng paputok, kabilang din sa mga tumataas ang bilang pag-holiday season ay ang mga nasustroke at na-high blood. Sa tala ng East Avenue Medical Center, nasa 116 na ang dinalang pasyente ng stroke sa ospital mula noong December 21 to 31, 2024. Wala pa riyan mismo ang tala para sa buong buwan ng Disyembre. Sa tagal ng selebrasyon ng Kapaskuhan sa ating bansa at sa dami ng parties kaliwat kanan, hindi nga raw minsan maiiwasan na maparami ang pagkain ng matataba, maaalat at matatamis. Kaya paalala ng mga doktor, hindi naman bawal kumain pero dapat in moderation o katamtaman lamang. At sakaling meron na rin po kayong maintenance medicines, patuloy po yung inumin at huwag kakaligtaan. Sabi rin ng DOH, dapat siguruhin na may masustansyang pagkain gaya ng gulay sa mga handaan. Iwasan din ang alak dahil nakakadagdag din ito sa dahilan ng high blood at stroke. Isa pang tumataas na kaso sa gitna ng selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, ang mga hinihika dahil sa usok mula sa paputok. Kung kayang hindi lumabas muna habang makapal pa yung usok, stay indoors. If not, pwede po sila mag-wear ng mask, ng face mask para po ma-lessen yung mai-inhale po nila ng mga smoke. Patuloy na magmamonitor ang East Avenue Medical Center hanggang sa January 6 para sa mga dadalhin pang biktima ng paputok, gayon din kung may mga dadaling pasyente ng high blood, stroke at asthma. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Maanghang ang mga sagot ng mister ni Rufo May Quinto na si Trevor Magallanes sa komento ng mga netizen na tila umaasang magkakaayos pa ang mag-asawa. Pero base sa mga sagot ni Trevor, mukhang wala ng second chance ang kanilang love story. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marpori. Pinatulan at tahasang binara ni Trevor Magallanes, mister ng aktres na si Rufo May Quinto, ang ilang netizen na nagkomento sa kanyang Instagram post. Nag-post kasi si Trevor ng old photos nila nitong bagong taon. Dahil dito, inakala ng ilang netizen na nagkaayos na ang couple. Sa artikulo ng pep.ph, ipinakitang ilan sa mga komento at sagot ni Trevor. Komento ng isa, sana raw ay magkabalikan na sila or at least maging friends for the sake of their daughter. Pero sagot ni Trevor, and we quote, "You will be disappointed," end of quote. Mala-advice naman ang mahabang comment pa ng isa, pero maanghang na sagot ni Trevor. "I will do what is right, you do you." Sinot na rin ni Trevor
Ang hopya comment na ito ng isa pang netizen. Ani Trevor, hindi raw sila nagkabalikan ni Rufa May at wala raw siyang intensyon na magkaroon ng ano pa mang ugnayan kay Rufa May other than being an ex-spouse. Nitong December 13, isiniwalat ni Trevor sa isa ring post na ongoing na nga ang divorce process nila ng aktres. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tahimik naman sa issue ang kampo ni Rufa May. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mga kawatan sumalisi sa isang bahay at saka ng hold up, 3 milyong pisong cash at alahas, tinangay. Takul sa video, ang eroplanong bumagsak at sumabog sa Amerika, 2 patay. At panibagong outbreak sa China, hindi raw totoo ayon sa Department of Health. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumalisi sabay ng hold up ang riding in tandem sa isang bahay sa Guadalupe, Cebu. Abot sa 3 milyong pisong cash at alahas ang tinangay ng mga kawatan. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa. Madaling araw nitong Martes nang umuwi sa inuupahang bahay ang 21 anyos sa si Remark Brua. Binuksan niya ang gate para iparada ang kanyang sasakyan. Bago pa man maisara ang gate, dumating ang nakabonit riding in tandem at pumasok din sa loob ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang bumaba si Remark ng sasakyan para sana isara ang gate pero bigla na siyang inakbayan ng isang suspect sabay tutok ng baril sa kanyang tagiliran. Doon na sila nag-declare na hold up, huwag kang maingay, kung mag-iingay ka, babariling talaga kita. Papatayin ka namin. Tapos after that, sinunod ko na yung mga sinabi nila. Gusto ko lang talaga yung mangyari is mabuhay ako. Pinaluhod, ginapos at tinakpan ng mga kawatan ang bibig ni Remark. Dito na kinuha ng mga suspect ang pera ng biktima na 2.5 million pesos na nakatakdang i-deposit. Tinangay din pati mga alahas at gadget na nasa kalahating milyong piso. Matapos ang krimen, agad na tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Agad namang humingi ng tulong ang biktima. Pag tape nila sa akin, na-feel ko talaga na may baka kidnapin ako, ubusin nila lahat kung anong meron ako. Now, grabe yung trauma. Duda ng biktima, posibleng kakompetensya sa negosyo ang may gawa nito sa kanya. Hindi kita sa CCTV pero may ikatlong suspect pa raw na nagsilbing lookout. Patuloy ang backtracking ng pulisya sa mga CCTV sa lugar na posibleng makapagturo sa kinaroroonan ng mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Arestado ang 6 na suspect na nag-aalok umano ng posisyon sa Barm Parliament kapalit ng pera. Ang isa sa mga nahuli abay nagsabi pang may kakilala raw siya sa Malacanang. Nasa Frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Habang kumakain sa isang hotel sa Maynila, walang kamalay-malay ang grupong yan na target na pala sila ng entrapment operation ng NBI. NBI po kami, ma'am, ha? Ma'am, sama na lang po na maayos. Ito po, nasa bagyo po. Pakibuklat, ma'am, ha? Nasa bagyo po yan. Yan po. Kukunin lang namin. Pakita mo yung money. Ito po, money po yan. 6 ang inaresto kabilang ang nagpakilalang incoming Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ikinasang operasyon matapos silang ireklamo ni dating Maguindanao Governor Toto Mangudadatu na kasama rin nilang kumakain. Ayon kay Mangudadatu, inalok siya ng mga sospek ng pwesto para mapabilang sa Bangsamoro Parliament Officer sa halagang 15 million pesos. Kinontak daw siya ng dati niyang ahente sa lupa na si alias Rita na isa rin sa mga naaresto pero nagduda siya. Bawat appointee, meron kayong designated room para makipag-usap kay chairman daw. Sabi niya si First Lady, mga ni First Lady dito. Tsaka mismo si BBM ang magkakandak ng oath, pati si ES. And they will be there during your oath. Pero giit ni alias Rita na tumayong middleman. Tinawagan lang din siya ng kanyang dating kliyente na si alias Alex na naaresto rin. Inakala raw niyang lehitimo ang mga katransaksyon niya lalo't hindi nang hingi ng paunang bayad.
binigyan niya ako ng information na meron siyang long-time friend na from Manila na mag-run ng counselor. Tapos may offer na position for the parliament na open 6 slots. Hindi naman ako pwedeng magpaka-hipokrita. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng komisyon. Depensa naman ni alias Alex na utusan lang din siya. Bukod daw sa makukuhang komisyon kapag nakahanap sila ng kliyente, pinangakuan din siya ng posisyon sa gabinete. Kung sakali daw hindi ako manalo as counselor, merong position sa akin. Okay? And at the same time, may commission and budget ko for projects, which is habol ko. Matapos makipag-ugnayan ng NBI sa Malacanang, napag-alamang walang ganitong utos ang palasyo. Hindi nga sila kilala doon and we have already secured certification that they are not connected in any way sa Malacanang, sa palasyo. Nahaharap ang 6 na sospek sa mga reklamong syndicated staffa at usurpation of authority. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Nasabat ang mahigit 300,000 pesos na halaga ng kush o high-grade marijuana matapos i-deliver sa isang fast food restaurant. Ang droga isinilid sa kahon ng gatas. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Dineliver ang kahon ng gatas na ito sa isang fast food restaurant sa Quezon City. Hindi raw magandang amoy ng kahon at wala rin silang inaasang delivery kaya nagduda ang staff ng kainan. Merong isang delivery boy, merong biglang iniwan na isang package or isang item sa isang known na fast food chain. Agad silang nagpatawag ng barangay para buksan ito. Dito na tumambad ang kush o high-grade marijuana. Pumunta raw sa fast food restaurant ang 26 anyos na lalaki para i-claim ang kahon. Kaya agad siyang nasakote ng mga operatiba. Nakuha sa kanyang higit 200 gramo ng kush na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso. Tinanong ni manager, sino po ba yung may-ari nung box? So sabi nung isang naka-receive ng call kasi may tumawag sa hotline po nila. Sabi niya, ma'am, ando dun po nakaupo. So tinawag. So nung pagkasabi, kayo po ba ang may-ari ng box? At sinabi niya, opo, sa akin po yan. Nakakulong na ang sospek sa Kamuning Police Station. May karapatan po akong manahimik po, sa korte na lang po ako magsasalita. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bloke-bloke ng marijuana ang tumambad sa mga otoridad sa ikinasang bypass operation sa isang nirerentaang bahay sa Barangay 175, Caloocan. Nasa 36 na kilo ng marijuana ang nakuha. Nagkakahalaga yan ng mahigit 4.3 million pesos. 2 high-value target ang naaresto sa operasyon. No comment po. Sakit, syempre. Nakaka-disappoint. Online daw ang transaksyon ng mga sospek sa kanilang parokyano. Inaalam pa kung saan galing ang marijuana at kung may sindikato sa likod nito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Inilabas ng NBA ang listahan ng mga nangunguna sa fan voting para sa All-Star Game. Sa West, nangunguna sa frontcourt si 3-time MVP Nikola Jokic. Sinundan siya ni superstars Kevin Durant at LeBron James. Sa guard position naman, sina Shai Gilgeous-Alexander at Luka Doncic ang early leaders. Si Greek freak Giannis Antetokounmpo naman ang nangunguna sa East. Kasama niya sa frontcourt sina Jason Tatum at Karl Anthony Towns. Sina LaMelo Ball at Donovan Mitchell naman ang nangunguna sa guard position. 50% ang fan votes sa criteria ng mga makakapasok sa All-Star teams. Napili ng Philippine Sports Writers Association si Philippine gymnast Golden Boy Carlos Yulo bilang Athlete of the Year. Overwhelming choice si Kaloy para sa award kasunod ng historic double gold medal niya sa 2024 Paris Olympics. Siya ang nanguna sa floor exercise at vault apparatus events. Si Kaloy ang unang gymnast na nakatanggap ng award in almost 3 decades kasunod ni Pia Adele Reyes noong 1997. Sa January 27 na ang PSA Annual Awards Night kung saan paparangalan din ang ilan pang top athletes sa bansa.
Sunod, lalaki sa Davao del Norte patay matapos tamaan sa ulo ng ligaw na bala. Umanay panibagong outbreak sa ibang bansa, hindi raw totoo ayon sa Department of Health. At alamin ang mga mabentang Lucky Charm ngayong 2025. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ligaw na bala sa ulo ang kumitil sa buhay ng isang lalaki sa Davao del Norte. Posibleng may nagpaputok daw ng baril mula sa kabilang barangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Sabay sa pagsalubong sa bagong taon, isinugod sa ospital ang 19 anyos na lalaking si Jade na taga Panabo City, Davao del Norte. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa ulo at dumiretso sa kanyang kaliwang mata. Higit isang araw na comatose ang biktima at kahapon, binawian din siya ng buhay. Dinala na sa Mati City, Davao Oriental ang labi ng biktima para doon iburol. Dito muna nakapwesto ang biktima kasama ang kanyang mga pamilya noong bagong taon sa harap ng kanilang bahay para manood lang sana ng fireworks display. Nang bigla nilang napansin na dumurugo na ang ulo nito. Ayon sa pulisya, may person of interest na sila na posibleng nagpaputok ng baril. Tinitingnan din ang posibilidad na nanggaling sa ibang barangay ang bala. May napansin silang nagpaputok during that time sa pagsalubong ng New Year. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinamulaan na ng Department of Health ang kumakalat na balitang may panibagong outbreak ngayon sa China. Kalat na kasi sa mga online posts ang tungkol sa mga deklarasyon ng state of emergency sa China. Dahil daw yan sa pagdami ng tinamaan ng ilang respiratory diseases tulad ng influenza A, COVID-19, pneumonia at metapneumovirus o HMPV. Base sa mga post, punuan na raw ang mga ospital at crematorium sa China. Pero paglinaw ng DOH, hindi raw totoo ang mga kumakalat na report na yan. Wala raw matibay na ebidensya o anumang kumpirmasyon mula sa anumang bansa at kahit sa World Health Organization na may kumakalat ngang sakit. Payo pa ng DOH sa publiko, huwag basta maniwala sa mga fake news. Kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga maaasahang mapagkukunan ng impormasyon ang kumakalat na mga social media posts tungkol sa isang di umano'y international health concern. Mangyaring huwag magbahagi ng mga kaduda-dudang website o online sources. Huwag tayong magpakalat ng maling impormasyon at kalituhan. Panibagong plane crash na naman ang naitala sa California sa Amerika. Ang aktwal na pagbagsak at pagsabog ng eroplano nasa pool sa video. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pool sa video ang bumubulusok na eroplano sa Fullerton sa California, Amerika. Hanggang sa bigla itong sumabog. Kitang-kita kung paanong lumiyab ang lugar na sinabayan ng makapal at maitim na usok. Bumagsak ang eroplano sa bubong ng isang warehouse ng furniture. Napasugod naman ang mga bombero sa bodega, saka inapula ang nasusunog na aircraft. Hindi pa tukoy kung ilan ang sakay ng eroplano, pero 2 ang nasawi habang 15 naman ang sugatan. 8 sa kanila ang nasa ospital. Ilan sa kanila ay mga empleyado ng warehouse. Iniimbestigahan na ang sanhi ng plane crash. Nangyari yan ilang araw matapos sumadsad at sumabog ang isang eroplano sa South Korea, kung saan halos 200 ang nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Bumaba sa number 4 ang ranking ni world-class Pinoy poll voter EJ Obiena. Naunahan si Obiena ni Greek poll voter Emmanuel Carales na umangat naman sa number 3. Nag-struggle si Obiena sa ilang kompetisyon sa dulo ng 2024 dahil sa back injury. Nauna nang sinabi ni EJ na tuloy-tuloy ang kanyang recovery at practice para makabawi this 2025. Nananatili pa rin na top poll voter si Mondo Duplantis ng Sweden habang number 2 naman si Sam Kendricks ng Amerika. Bigo si Pinay tennis ace Alex Ayala sa semifinals ng WTA Canberra International sa Australia. Pinataob siya ng pambato ng China na si
si Sijia Wei in 2 sets. Mahigpit ang unang set na matapos sa score sa 7-5 pero na-dominate na si Alex ng kalaban sa second set na 6-2. Good run pa rin ang tournament para kay Alex na undefeated in 5 matches bago malaglag sa semis. Sunod ng paghahandaan ni Pinay ang 2025 Australian Open qualifiers next week. Part pa rin yan ng goal niya na makapasok sa main draw ng isang Grand Slam tournament. Susunod, tourist bus sa Thailand sumalpok sa toll gate, 30 ang sugatan. At mabenta na mga Lucky Charm na tinitinda sa paligid ng Quiapo Church. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabiktima ng manay palit pera modus ang isang tindahan ng pizza sa Tanay Rizal. Sa kuha ng CCTV, kitang nag-abot ng 1,000 piso ang isang lalaki sa tindera. Umorder siya ng pizza at naglakad papunta sa pinto. Makalipas ang ilang sandali, kinancel niya ang order at binawi ang 1,000 piso niya. Pagkabalik ng kahera sa 1,000, binusa kaagad ito ng lalaki sabay pinakita ang 100 piso na hawak niya sa kabilang kamay. Sinabi raw ng lalaki na nagkamali ang kahera sa ibinalik na pera kaya nagbigay ulit ang kahera ng isa pang 1,000 piso. Huli na nang malaman ng kahera na nabiktima na siya ng modus. Hindi na nagsampa ng reklamo ang tindahan pero inilabas daw nila ang video para magsilbing babala. Sumalpok sa toll gate ang isang tourist bus sa Thailand kung saan nadamay ang isang SUV. Mahigit 30 ang sugatan. Narito ang Frontline News Abroad. Masdan ang mga sasakyang dumaraan sa toll gate sa Pattaya, Thailand. Maya-maya biglang sumulpot ang humaharurot na bus. Sa bilis niyan sinalpok nito ang mga safety cone. Pati ang plastic at concrete barrier nagsitalsikan na mabangga ng sasakyan. Hindi rin nakaligtas ang SUV na dumaan sa toll gate nang mahagip at magitgit ito ng bus. Dahil sa impact, dito na nahinto ang sasakyan. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng kontrol ang bus na may sakay na 44 na Russian tourist. 30 sa kanila ang sugatan. Nagtamo rin ng sugat ang 3 sakay ng SUV. Dinala na sa ospital ang mga biktima. Nasa presinto naman na ang driver para sa investigasyon ng insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tuwing magpapalit ng taon, marami tayong mga pamahiin na na-adapt na natin mula sa iba't ibang kultura, gaya ng mga prosperity bowls mula sa mga Chinese. Kakambal din yan ang mga pininiwala ang mga Lucky Charm. Ano nga ba mga mabentang pampaswerte ngayong 2025? Alamin natin sa report ni Laila Pangilinan. Sa pag-uumpisa ng taong 2025, dinarayo ang Quiapo para sa mga Lucky Charm na itinitinda sa mga stall sa paligid ng simbahan ng Jesus Nazareno. Gaya ng tindahan ni Jocelyn, mabenta raw sa kanyang stall ang mga Lucky Pouch. Ito yung tinatawag nila na Lucky Charm Pouch. Sa mga Chinese tradition nila ang pula, dahil ang pula ay swerte. Ayon sa mga Chinese, ang mga pula ay nagdadala ng swerte. Marami rin daw ang bumibili ng pusang kumakaway, ang Maneki Neko na isang Japanese Lucky Charm. Hindi lang daw mga Pinoy, kundi maging mga foreigner. Bilib sa bisa ng swerte nito. Ayon sa mga tradisyon ng mga pusa, kahit sa iba-ibang bansa, ay swerte siya dahil kumakaway ng swerte. Lalo na sa Spain, kaya ang mga foreigner, kapag nagbakasyon sila dito sa Pilipinas, talagang bumibili sila ng pusa dahil good luck sila. Kaya si Clara, go with the flow sa pagbili ng Lucky Charms. Kung ano daw po yung lucky color na binabalita, yun din po yung binibili namin. Sa ano lang po, sa income, sa buhay sa araw-araw. Si Elena naman, susubukan ng bisa ng Evil Eye Bracelet. Pantaboy daw ng malas at mga taong may masamang balak. Lucky bracelet daw, good for business, attracts good fortune. Wala naman daw mawawala. Pero kailangan pa rin samahan ng sipag. May mga lamesa rin para sa mga gustong magpahula ng kanilang kapalaran ngayong taon. Ang swerte, di lang basta dapat inaabangan, kundi pinagsisikapan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Naaagnas na ng matagpuan ang bangkay ng isang OFW mula sa bahay ng kanyang amo sa Kuwait. Nananawagan ngayon ng hustisya ang pamilya ng Pinay. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Plano sana ng 35 anyos na OFW na si Daphne Nakalaban na umuwi sa Cagayan de Oro noong katatapos lang na Pasko, pero hindi na niya ito nagawa. 2 buwang nawawala si Daphne bago matagpuan ang naaagnas niyang bangkay sa bakuran ng kanyang amo sa Kuwait. Kwento ng kapatid ng biktima, huli silang nakapag-usap noong Oktubre. Akala namin, yun lang, ganun lang ang nangyari, wala siyang signal. Tapos, yung anak niya na sa mahigit 2 linggo, nag-chat sa amin kung na kumukta ng nila sa amin. O, sabi namin, hindi na nakontak. Tapos yun na, tuloy-tuloy na, yung sabi ko, parang hindi na normal. Wala rin naman daw nabanggit si Daphne tungkol sa kanyang amo, maliban na lang sa paminsan-minsang pagsusungit daw nito. May pagkakataon daw kasing hindi nagkakaunawaan ang dalawa sa ilang mga inuutos. Maraming alaala po. Kaya nga excited kami ngayong December. Sabi niya, December siya po, ito surprise niya kami. Tapos ganitong surpresa pala yung mangyayari. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isinuplong daw ang among suspect ng kanyang kapatid doon sa Kuwait. Nakikipag-ugnayan na ang embahada sa pamilya ng biktima at sa otoridad sa Kuwait. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Tutugisin na ng mga partiba ang mga foreign POGO worker na hindi pa rin na ipapadeport paalis ng Pilipinas. Pati ang mga LGU mag-i-inspeksyon na rin sa mga paupahan para masawata ang mga POGO. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Magkakasa ng manhunt operation ng Bureau of Immigration katuwang ang ibang ahensya para hanapin ang higit 11,000 na POGO workers na hindi pa na-deport sa Pilipinas hanggang ngayon. Natapos na kasi ang deadline na ibinigay ng BI para sa voluntary departure ng mga na-downgrade na working visa ng higit 33,000 POGO worker na nakarehistro sa PAGCOR. Sa datos ng BI, nasa 22,609 pa lang sa kanila ang nakaalis ng bansa bago pa mapaso ang deadline. Pero may 11,254 ang itinuturing ng illegal aliens dahil nananatili pa rin sila sa bansa. Sabi ng BI, uutusan nila ang mga POGO company na isuko ang mga POGO worker nila na maaring nagtatago dahil kung hindi ay kakasuhan din sila. Well, yung first action natin is to compel the companies to surrender their employees na maaring nagtatago pa. Kung sakali po na tinatago ng mga kumpanya nila, they may be charged. Pwede po natin silang kasuhan for harboring illegal aliens. Giit ng BI, mahalaga na matugis ang mga POGO worker na nandito pa rin ngayon dahil maaaring sila ang magpatuloy ng operasyon rito. Ang naririnig po nating reports is that na merong mga breakaway groups of less than 10 individuals sa mga residential areas. Sa mga malalayo ng lugar, hindi na sila sa Metro Manila. They refuse to go out of the country, refuse to go back sa kanilang bansa at nagtatago po itong mga ito. Tutulong na rin ang DILG, PNP at mga LGU sa manhunt operations na gagawin. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may executive order na sa mga LGU sa buong bansa na pasukin at inspeksyonin ang mga negosyo at rental spaces para malaman kung wala na nga bang POGO na nag-ooperate sa bansa. To check all buildings, kasi ngayon renewal ng business permit. So they have the power to inspect all buildings, inspect all real property taxes, all real property units. So they have the power to go in, to inspect all the machineries, and then say doing, makikita nila kung may operations na wala. Sabi pa ni Remulla, kahit mga residential area at maliliit na komunidad na pinangangambahan na nilipatan ng POGO ay pwedeng inspeksyonin ng lokal na pamahalaan. Mahigpit daw ang kanyang bilin sa mga local officials na hindi dapat matakasan at ipatupad ang zero tolerance sa isyu ng POGO. Nanindigan naman si Remulla na sakop ng executive order ni Pangulong Bongbong Marcos sa POGO ban ang mga nakarehistro sa Cagayan Economic Zone Authority at Philippine Economic Zone Authority. Walang makakatakas sa atin.
no tolerance, zero tolerance. Basta nagkamali kayo, pasensya na tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Tinanggi ng Kamara na binuhay muli ang pork barrel sa pinasang 2025 national budget. May mga grupo kasing patuloy na pumupuna sa pondo. Nasa Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Itong budget na to ay sabi nga namin ay parang punong-puno ng pork. Hindi lang Makabayan Block ang pumupuna sa pinirmahang 2025 national budget, pati ang ilang private sectors pumapalag. Ikinababahala ng Philippine Business for Education o PBED ang anilay lumalaking discretionary funds na mas mahirap daw bantayan dahil sa kakulangan sa transparency at accountability. Ang dapat daw bigyang prioridad ng gobyerno ay ang edukasyon, kalusugan at nutrisyon ng mga mamamayan. Pero patuloy daw ang backlog sa pagre-recruit ng mga guro, paggawa ng classrooms at pagbibigay ng learning materials pagdating sa edukasyon. Ang mga serbisyong pangkalusugan naman daw malaki ang tinapyat sa budget. Dinipensahan naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ang national budget. I'd like to assure people that this went to a very rigorous process. The amounts as well as the items approved in the budget were not done overnight. They were a result of many weeks and many months of preparation and deliberation in the executive as well as in the legislative. Itinanggi naman ni Asidre na mayroong pork barrel sa ipinasang 2025 budget. If we're talking about the pork barrel style that was in place before, I don't think that's the case. First, the line items are there. Second, the guidelines are crafted by executive agencies. None of these projects, none of these items have been delegated into the legislative. I don't think it's fair to say that this is our discretionary and they represent a return to the old pork barrel system. Tinawag niya ring haka-haka ang pangamba ng ilang grupo pero hindi naman daw nila ito isinasantabi. Pagdating naman sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, pinagtanggol ito ng Department of Social Welfare and Development. Sa katunayan, 99.31% daw mula sa inilaang budget ang nagamit na at naipamahagi. Ayon sa Labor Department, may special provisions na ang budget kung saan magiging kwalipikado sa AKAP ang mga hindi umaabot sa minimum wage ang sahod. Kailangan lang nilang magpasa ng certification mula sa employer na pinagtatrabahuhan. Based po kasi sa special provision ng GAA, ang mga kababayan natin o mga manggagawa na ang kita ay hindi po lalagpas sa minimum wage rate sa itinatagtang minimum wage rate ay eligible o qualified na makatanggap po ng AKAP. Nag-aalangan naman ang DOLE sa hiling ni dating Finance Undersecretary Shelo Magno na isa publiko ang mga pangalan ng mga naging benepisyaryo ng AKAP. Meron po tayong mga batas na umiiral patungkol po sa pag-una, pangangalap at custody at possession po ng mga information na to. Yan naman po, awalin ko, ang mga benepisyaryo ay dumaan sa proseso. Sinisiguro naman ng DSWD na hindi magagamit ang AKAP sa politika lalo na't eleksyon ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. May nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. 40 centavos hanggang 70 centavos ang posibleng dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Hanggang piso sa diesel habang hanggang 80 centavos naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga dahilan ng oil price hike ang pagbawas sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at ang nagpapatuloy na geopolitical tension. Hindi bababa sa 11 sugatan matapos ang mass shooting sa New York sa Amerika. Ayon sa mga otoridad, nangyari yan sa labas ng isang nightclub kung saan nasa 70 katao ang nasa loob. Base sa report, nakatanggap sila ng tawag na may 4 hanggang 5 gunman na namaril sa lugar. Nasa ospital na ang mga biktima. Nilinaw ng mga pulis na hindi ito terrorist attack. Nangyari ang mass shooting ilang araw matapos ang pang-aararo ng isang pickup truck sa New Orleans kung saan 15 nasawi at ang pagsabog ng isang sasakyan sa Trump Hotel sa Las Vegas.
Naglabas ng bagong security footage ang FBI sa US Capitol attack sa Washington sa Amerika na nangyari noong January 6, 2021. Sa video na ispatan ng isang lalaking umupo sa isang park habang may dalang bag. Matapos siya, nagtanim na ng pipe bomb ang lalaki sa labas ng Democratic National Committee. Inilabas ng FBI ang footage na yan para makakuha ng bagong impormasyon sa suspect na halos 4 na taon nang pinaghahanap. Bukod dyan, may pabuyaring $500,000 o halos 30 million pesos sa mga pagtuturo sa salarin. Matatandaan nagkaroon ng riot sa Capitol sa Amerika matapos sumugod ang mga taga-suporta ni incoming US President Donald Trump nang matalo siya sa election noong 2021. Pumanaw na sa edad na 103 ang oldest Olympic gold medalist na si Agnes Calletti ng Hungary. Namatay si Calletti matapos ang ilang araw na pakikipaglaban sa pneumonia. Nagdala ng 10 medalya sa gymnastics si Calletti para sa kanyang home country. 5 dyan ang gold. Hinangaan siya ng marami dahil sa kanyang determinasyon na mag-excel sa sports matapos makasurvive sa Holocaust noong World War II. Magdiriwang na sana siya ng 104th birthday next week. Tinambakan ng Golden State Warriors ang Philadelphia 76ers sa likod ng perfect 3-point shooting ni Stephen Curry. Naipasok ni Steph Curry ang lahat na pinakawalan niyang 8 3-pointers sa game. All in all, naka 30 points and 10 assists siya para sa Warriors. Maganda pa ang simula ng 76ers pero mabilis na humabol ang Warriors. Hanggang sa i-dominate na nila ang laro papunta sa 139-105 win. Magandang offense din ang pinakita ni LeBron James para naman pangunahan ang LA Lakers sa panalo kontra Portland Trail Blazers, 114-106. Naka 38 points and 8 assists si King James. Nag-standout din si Max Christie na naka 28 points. Malamig ang first quarter ng Lakers para Nagsimula silang bumawi noong second quarter at mula noon ay di na binitawan ang momentum. At yan ang frontline na balita sa sports ngayong Friday. Ako po si Ea Laure. Happy weekend! Susunod, marathon sikreto raw sa healthy living ng ilan nating mga kapatid. At Duchess of Sussex Meghan Markle may surprise social media comeback. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Himbo kay kalawang most wanted ng Sampaloc, Maynila. Inaresto ang babaeng suspect na gumagamit daw ng 3 pangalan para mambudol. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Todo tanggi ang babaeng yan sa kanyang pagkakakilanlan habang inaaresto ng mga pulis sa isang fast food chain sa Tondo, Maynila. Naharap siya sa 23 arrest warrant para sa kasong estafa at isa sa illegal recruitment. Second most wanted din siya ng Sampaloc, Manila Police. Ang modus ng suspect, nag-aalok umano ng peking trabaho sa ibang bansa at investment scam. Isa sa mga nabiktima ang teacher na si Ami, hindi niya tunay na pangalan. Nabulag daw silang mag-asawa sa inalok na fuel trucking business na may 20% kita sa loob lang ng 15 araw. Magaling siyang magsalita, mahinaho, napakabait niya, approachable nga siya eh. Aabot sa kalahating milyong pisong natangay sa kanila ng suspect. Ang masaklap, inutang lang din nila ang pera pandagdag sana para sa pagpapagamot ng anak. Kailangan ko matutukan din siya para sa pang-therapy niya. Asang-asa talaga ako hanggang sa bounce check. Nagpa-raffle din daw ng 3 condominium unit ang suspect sa Teacher's Day ng isang paaralan sa Maynila. Pero ang big time na premyo, paasa lang pala. Fully paid daw. Nagpirma-pirma nga po kami nun eh. Pero 1 buwan, 2 buwan, wala. Napag-alaman namang naaresto ng suspect noong 2013 at 2018 sa kaparehong modus pero nakapagpiyansa.
Sabi ng mga pulis, gumagamit din daw ng 3 magkakaibang pangalan na sospek kung saan bawat pagkakakilanlan milyong piso na ang naloko. Ang sa isa nga, umaabot na sa mahigit 10 milyong piso ang natangay. Ayon sa pulisya, dinala sa ospital ang sospek matapos mahirapang huminga at tumaas ang presyon. Pero hanggang doon, sinubukan pa niyang manloko. Nag-issue siya ng 3 cheque sa ospital para sa bill niya. Unfortunately, lahat ng cheque na in-issue niya is nag-bounce. Tumangging magsalita ang sospek at nakatakdang harapin ang mga kaso sa korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nilinaw ng Federal Bureau of Investigation na hindi konektado ang pag-atake sa New Orleans sa nangyaring pagsabog ng Tesla Cybertruck sa Las Vegas noong New Year. Ayon sa FBI, walang ibang kasabwat ang US Army veteran na nagmaneho ng pickup truck na ng araro sa mga nakiselebrate ng bagong taon sa New Orleans. Napatay ng mga pulis ang suspect na si Shamsuddin Jabbar na nabistong supporter ng ISIS. 15 naman ang napatay niya sa pag-atake habang 4 ang sugatan. Sa iwalay na investigasyon, napag-alaman ng FBI na isa ring dating sundalo ang nasawing driver ng sumabog na Tesla sa Las Vegas. Pareho din silang dineploy sa Afghanistan noong 2009. Pero wala pa raw nakikitang ebidensya ng mga otoridad na magkasabwat sila sa pagpaplano ng pag-atake. Bigong maaresto ng mga otoridad sa South Korea ang inimpeach na presidenteng si Yoon Suk Yeol. Nagkatensyon kasi sa compound ng tinitirahan ng dating presidente sa pagitan ng Presidential Security Forces at ng mga opisyal mula sa Corruption Investigation Office. May arrest warrant si Yoon kasabay ng ginagawang investigasyon kaugnay ng reklamong insurrection o pag-aaklas. Dahil yan sa pagdeklara niya ng martial law noong December 3 na inalmahan ng taong bayan at binawi rin agad makalipas ang 6 na oras. Pagkatapos ng kanyang 5-year hiatus sa Instagram, active na ulit ang Duchess of Sussex na si Meghan Markle. Eksaktong January 1 nang mag-post siya sa kanyang bagong IG account. While at the beach, sinulat niya ang 2025 sa buhangin, welcoming the new year. Sumunod naman niyang ipinost ang trailer ng upcoming lifestyle show niya sa Netflix na With Love, Meghan. Due to air ang series na yan on January 15 na si Meghan mismo ang nag-produce. At yan ang latest sa showbiz news this Friday. Ako po, si Maui David. Happy weekend mga kapatid! Bukod sa home exercise o gym workout, pwede rin pampapayat at pampahealthy ang marathon. Hindi lang pampahealthy ng katawan kundi pati ng love life. Malay nyo malay nyo. Baka sa marathon nyo ma-meet si The One. Panoorin natin sa report na ito. Nangunguna rin ba sa listahan mo ng New Year's resolution ng maging healthy at fit? Ika nga, New Year, New Me. Kung ganun, bakit hindi subukang sumali sa mga marathon? Dahil ngayon, hindi na lang ito pampahealthy, kundi pampakilig at pampa-good vibes na rin. Gayahin si Mang Larry na active ang lifestyle, kaya sa edad na 63, staying strong and healthy. Sa ngayon, wala akong nararamdaman sakit, walang maintenance. So malaking tulong talaga yun na sa pagtakbo, pagbibisikleta. Kinaaaliwan din ng netizens ang kanyang kakaibang ideya na magsuot ng costume tuwing nagmamarathon. Hanep, di ba? Cosplayer talaga ako. Ngayon, iba-iba yung damit ko pagka pero as a military na sinasalihan ko. Tapos yung na-apply ko na dun nga yung mga ibang costume sa pag-run. Yung taong basurero, Guardia Civil, nakapanghapon ako. Ang ibang costume niya raw ay pasadya, habang ang iba naman ay siya mismo ang gumagawa. At para mas tipid, natutuhan din niyang mag-recycle para makabuo ng sarili niyang costumes para sa mga sasalihan pang marathon. Parating siya sabi, hanggat nabubuhay ako, pasisiyahin ko yung mga runner. At kung ikaw naman ay single pa rin this 2025, baka naman hinihintay ka na sa finish line ni The One.
Kaya tumakbo ka na, kagaya ni Johanna at Aaron na naging daan ng pagtakbo para ma-develop ang kanilang feelings sa isa't isa. Ako before, into basketball talaga. So siya nung nalaman ko na into running, parang nagpanggap muna ako na treadmill muna. Nag-send ako ng photos, ng videos sa kanya na nasa treadmill ako. Then one day, parang naisipan ko bumili ng shoes. Sabi ko, ito na, sige, try natin kung baka mukha okay naman. When we have dates, gusto namin hindi lang yung dinner. After dinner, diretso kami 5-kilometer run agad. I don't know how he felt, pero nakayanan naman. Kahit hindi ito ang hilig sa una, unti-unti na raw napamahal si Aaron sa pagtakbo dahil kay Johanna. Bonding na rin namin siya. Parang mas naging close kami talaga doon. Yeah. It's also healthy na nagiging competitive kami with one another through something na we share. Through running, nakakain kami ng common ground. That's something I would say. At alam nyo bang hindi na raw uso ngayon ng Tinder at Bumble? Mas patok na raw ang Strava, isang running app kung saan mas mabilis mo makikilala ang mga taong tumatakbo sa kaparehas na ruta. Instant getting to know each other ang atake ng app, pero may payo sina Aaron at Johanna sa mga na-fall sa pagtakbo at baka ma-fall din sa ibang runner. Okay na kung makahanap ka ng the one mo through running or running clubs, di ba? Pero kung yun lang yung goal mo para sumali, wag na lang. May other options ka. Pwede ka naman mag-join on your own. It's also nice to run with a group. Pero kung let's say busy ka sa work, hindi mo kaya maki-join sa isang group, kayang-kaya mo to do it on your own as long as you're safe. Gaya nga ng sabi sa kanta ng Bini, buhay ay di karera. Kaya huwag mag-alala kung single ka man o may jowa, tumakbo lang sa gustong paraan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Wala talagang teknolohiya. No? Malalaman mo saan ruta yung... Yung the one mo, yung pinupunterya mo, Hindi ko nakakatakot yun pag in-stock ka. Ayun lang, ayun lang. Naman sana. Pero baka yun na, di ba? Parang sila. Di maganda yun kasi at least, di ba, healthy yung samahan. Yes. Di ba? Mas lalong... Sabi nga may common ground sila, di ba? Oo. Turo natin yan kay Fifi. Kaya nga. Kala lang tuloy si Fifi. Ano yan kay Fifi? Oo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.